Yo, what up sa inyo dyan mga tol? Tara pag-usapan natin itong patungkol sa balita po na ito. Sabi po dito ay Duterte supporters nag-motorcade at nagmarcha sa Netherlands. No? Sa the Netherlands. No? At sabi ay nananawagan sa ICC o International Criminal Court sa the Netherlands ang mga Duterte supporter para pauwiin na sa Pilipinas si dating Pangulong Duterte. Okay guys, yan po yung panoorin. Pag-usapan natin sa video po na ito. Pero bago po ang lahat ng yan, kung di ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and notification bell. Tara, umpisa na natin to. So ayan na nga guys, pag-usapan natin. So, sabi ay nanawagan po no, yung ilan dito na mga Pilipino, mga Duterte supporter para pauwi na daw sa Pilipinas yung ating dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. No? Panoorin po natin kung ano pong pangyayari ito, no? Sa ICC sa the Netherlands sa mga Duterte supporter para pauwi na sa Pilipinas si dating nananawagan sa ICC sa the Netherlands sa mga Duterte supporter para pauwi na sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Giit nila sa Pilipinas dapat litisin ang isang Pilipino hindi sa ibang bansa. Mula sa The Hague, Netherlands, sa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Isa-isang inarangkada ang mga motorsiklo at bisikleta. Habang nagmarcha naman ng daan-daang taga-suportang overseas Filipinos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa tanggapan ng International Criminal Court patungo sa Scriveningen Prison sa The Hague, Netherlands. Inikutan din nila ang embahada ng Pilipinas sa lugar. Ito ang unang beses na nagsagawa sila ng motorcade bilang panawagang pauwi na sa Pilipinas ang dating Pangulo. Unang-una, tayo bilang Pilipino, tayo na may hustisya sa ating bansang sinilangan. Dapat kung may pagkakasala, doon siya litisin, hindi dito sa international. Okay, ulitin po natin guys ha. Paulit-ulit, post po muna natin, no? Para makapag-komento tayo sa parteng ito. Paulit-ulit po yung sinasabi ng mga Duterte supporters na dapat sa Pilipinas litisin ang ating kapwa Pilipino. Okay, di ba? So paulit-ulit na yan, no? Alam na natin yan. No, dapat litisin sa ating bansa. Ang tanong, umuusad ba? No? Umuusad ba? Ewan ko. Sabi ng ating dating Pangulo na nandito po siya, no? Ang tagal naman. Pati ICC nga po, kino-question niya. 'Di ba? Eto legally, makikita po natin, sabi po, no, yung kaso na inihain, yung pag-iimbestiga po sa EJK, no? Especially diyan, particular po na iyang kaso po na 'yan. Inumpisahan nung tayo po ay parte pa ng ICC. Correct me if I'm wrong, ha? Kasi tao lang tayo, pwede magkamali. Diba? Pero yan po ang aking pagkaunawa dyan at yan po yung mga nakikita ko, no? Na mga sinasabi po ng marami. Kaya anong sinasabi niyong dapat litisin dito? May pananagutan pa rin po siya, I believe, no? Sa international court, sa international law. 'Di ba? At tayo po ay parte ng Interpol. Paulit-ulit po natin sinasabi. Kung di tayo nakipag-coopera sa Interpol, baka hindi na po tayo maging parte po pati ng Interpol. Kawawang bansa na po tayo. 'Di ba? Kasi pag may mga gumawa ng kalokohan sa atin at nagpunta ng ibang bansa, hindi na tayo tutulungan ng Interpol. 'Di ba? Paano mo ipapaliwanag 'yan? Medyo nakangiti pa si kuya, hindi siya ganong kapursigido yata. Kasi sinasabi niya. Anyway, mahirap patulan pag itsura lamang po. No? Baka naman nasa puso niya, kaso mali yung iniisip niya. Diba? Play natin. Pero ayon kay ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, hanggang ngayon wala pa raw motion o request ng kampo ni dating Pangulong Duterte para sa interim release nito. At kahit tapos na ang 80 kaarawan ng dating presidente, marami pa rin Pinoy ang patuloy na dumarating sa labas ng detention center, bit-bit ang mga pagkaing sama-sama rin nilang pinagsaluhan. Buong maghapon kahapon, wala kaming nakitang dumalaw rito na sino man sa mga kaanak ng dating Pangulo. Kaya inaliw na lang ni Senator Robin Padilla ang mga taga-suporta sa pamamagitan ng pagpapakuha sa kanila ng litrato at kantahan. Mukhang hindi na ito
politika lamang, ito'y mga Pilipinong naninindigan na ang Pilipinas, soberenyang bansa, Ganon. Naninindigan, hindi na to political lamang. Sinong maniniwala na ito'y hindi political? Kulay green nga yung sombrero mo, di ba? Ano ibig sabihin niya? Pag politika may kulay, di ba mga tol? Correct me if I'm wrong ha, kasi tao lang ako, pwede magkamali. Play natin ulit. malaya, independyente, at dapat hindi nakikialam ang mga dayuhan. Nakipagsayawan din dito si dating presidential spokesperson Attorney Duterte. Oo, diba? Harry Roque na ipinagmamalaking isa na siyang bona fide asylum seeker matapos tanggapin ng the Netherlands ang kanyang aplikasyon. Iyan ay sa kabila ng panawagan ng Malacanang na bumalik siya sa Pilipinas para harapin ang mga akusasyon laban sa kanya. Umapela rin si Roque sa mga namumuno sa bansang Qatar kung saan inaresto ang ilang Pilipino nagsagawa ng demonstrasyon ng karawan ni Duterte dahil sa kawalan ng permit. Please show maximum tolerance to Filipinos who only wanted to show their love to President. Eh di sumunod kayo sa batas. Diba? Please na, imbes na ituro mo yung tamang paggalaw, pagkilos, eh sinusuportahan mo pa pala yung ginawa nilang unauthorized na pagrarally. Tama ba? Sinusuportahan mo? Ha? Play natin, play. That Rodrigo Roa Duterte. They cannot accept the fact that he is now here at The Hague, held as prisoner by Westerners. Aminado ang kampo ni dating Pangulong Duterte, hindi nila mapipigilan ng mga Pilipinong nagtutungo rito sa The Hague para magpakita ng suporta sa kanya. Kaya paniniwala nila, hindi raw malabong aaraw-arawin pa ito ng mga taga-suporta hanggat hindi napapakinggan ang kanilang panawagang maibalik siya sa Pilipinas. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez. Okay guys, so yan po ang balita po na pinanood po natin. Panawagan, nag-motorcade pa nga, no? Eto ba? Dinadaan na lamang po ba natin sa pagganto-ganto? No? At hindi na sa katwiran. Hindi na daw po ito politika lamang pero berde. Diba? Tama ba ako? Ang Marcos pula. Si Isko blue. Correct me if I'm wrong. Pero makikita po natin itong mga ginagawa po rito. Para sa akin po, ito po ay very political. Dahil sinasabi mo nga pro Duterte ka eh. Kung hindi ka political, 'di ba? Bansang Pilipinas yung inaano mo, ibig sabihin interest ng national. Hindi interest ng iisa. Ito po ay iisang particular na pagsuporta sa isang Pilipino, isang tao lamang, politiko. At ito po ang ating dating Pangulo, with all due respect, na si Roa Rodrigo Duterte. Ngayon, bago po tayo magpaalam, bilang paalala po sa lahat, gusto po natin yung kaayusan, di ba? Kung kaayusan, katuwiran, at tamang proseso ang hinahanap po ng mga pro Duterte. Syempre, yung pagrarally may mga nahuli, hindi dumaan sa authorized na proseso. Hindi sila legal. Sila inaresto ngayon, mali po yung ginawa nila. May katampatampong parusa yung sa Qatar. Pati ba naman batas ng Qatar, yun yung pupunahin, di ba? Diba? Ewan ko. Bakit ang sound effect natin, no? Di ba? Wow talaga ang inyong galawan, no? Para sa akin, questionable po yan, especially pag may mga pakulay-kulay, di ba? Hindi na natin natulan kung may kulay ang tao, pero wag mong sasabing hindi yan political. No? Baka yan ay ma-label as yung statement mo as a hypocrite statement. Diba? Ngayon, bago tayo magpaalam, tignan po natin maigi galawan ng mga tao at ipanalangin po natin na sila po ay maging maayos. Ang mga tao po, bawat isa sa atin maging maayos sa pagtingin, pagtimbang kung ano po yung nararapat
sapagkat ang gobyerno po itatagpurin niya ng Diyos. Suportahan po natin as long as tama po yung ginagawa ng ating gobyerno. At particular po sa mga usapin po ngayon ay nakikita ko naman po na maayos po yung ginagawa ng gobyerno po natin. Pero imperfection exists, no? Talaga pong may mapupuna kahit sino po ang mamuno. Ang kaayusan po ng ating buhay hindi nakadepende sa mga namiminuno sa atin, sa mga leader ng ating bansa, kundi nasa ating po mismong pagkatao, dahil tayo pa rin po ang gagawa, magdidesisyon sa mga hakbang na gagawin natin sa ating buhay. Ikaw, anong masasabi mo sa mga pahayag po ni Harry Roque dito, no? Siya po'y nahanap po yata ng NBI, pero ito po, siya po'y kabahagi sa mga pagkilos na ito, no? Ito ba'y suportado ng China? Suportado, funded ng mga samahan nila, no? O kilusan ba talaga ito ng mga Pilipino, o sila lang ito ng mga pro Duterte? Comment down below. Pag-usapan natin sa comment section, at kita ulit tayo sa susunod na video. Pero para dun sa mga hindi pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. See ya ulit sa susunod na video.